The doctor side naman natin from the medical, ano naman matutulong natin from the medical societies? Meron bang matutulong para manatili yung mga magagaling at mababait na doctors dito sa Pilipinas, katulad ni Tito? Well, before that, gusto ko lang kasing itakil yung, hindi ako nabanggit kanina yung third issue kung bakit umaalis ang doktor. Ang third issue kung bakit umaalis ang doktor is because of the threat of malpractice. Kung mapapansin ninyo, ang dami-dami na nadadyaryo, madaming napapublicize na isang doktor, dalawa, tatlong doktor. Siguro, mga ilang doktor lang yan. Swerte na yan, magkaroon ng mga 10, 20 doktor yan eh. Pero hindi nila pinapublicize yung kabutihan ng more than 50,000 doctors na gumagawa ng kabutihan. Masyado nilang pinalalaki yung mga konti pagkakamali ng doktor. Ang doktor naman tao yan eh. Ano ba latest ngayon, sir, sa malpractice? Sa ngayon, ito nga ang isang tinatrabaho ng Philippine Medical Association ngayon. And we are also thankful naman to cooperation of the legislators and even the patients groups, mismo yung mga patients group, na natanggap na rin nila na yung malpractice talagang hindi angkop sa Pilipinas. So pro kayo or against? Against malpractice? The malpractice, talagang we are completely against that. And it has been shelved already. Ang pinag-uusapan na lang ngayon yung tinatawag na Patients' Rights Bill. Is actually a compromise bill between the patients group and the doctors. Kasi dito, pag gumawa tayo ng isang compromise bill, dapat win-win solution yan. Pareho ang doktor sa pasyente. Kasi sino naman doktor ang gugustuhin na gumawa ng kasamaan sa kanilang mga pasyente? No doctor in his right mind would do something. Kaya lang sir, siyempre, dapat iisipin rin natin yung kapakanan ng patient. Ako kasi personally, iniisip ko na before mga 3 years ago kung pro-malpractice ba ako or against. Inisip ko talaga maigi. Inisip ko, kung may malpractice, baka nga mas mag-ingat yung mga doktor, hindi magkakamali, hindi magsisingil ng mahal. Pero on the other hand, parang hindi angkop nga sa situation ngayon na nag-aalisan. Baka hindi pa tayo ready for that bill. Yeah. Kasi pag sinabi mong malpractice kasi ginagawa nilang criminal act yan eh. So pwede kang maparusahan ng death sentence. Saka kahit sino lang pwede mag-file, di ba? Pero, merong ginagawa naman paraan dyan. Yung sinasabi natin compromise bill, ang mangyayari, yung mga pasyente will be informed kung ano yung rights nila. Okay? Ano talaga ang dapat na maging rights ng bawat pasyente. At maraming mga rights yan na nire-recognize ng doktor. Ang nire-recognize natin, yung rights na sa Geneva, yung WHO, no? Ang compromise dyan ay bago iakyat ang kaso sa korte, o mas lalo bago isiwalat sa media at masiraan ng doktor, even na hindi pa naman nasigurado na may kasalanan talaga siya, ay pumasok sa isang grievance system. Doon sa Patients' Rights Bill, merong built-in grievance system yun eh. Meron na tayo nitong grievance yun ang inaayos natin ngayon yan, na sinasama sa bill, na lahat ng complaint ng mga pasyente against the doctor will pass through the grievance system. Natitignan talaga kung merong reason at kung pwedeng ayusin, mag-uusap sila. Pag hindi nagkasundo, that's the only time na aakyat sa korte yan, na magkakaroon talaga ng kaso. Ang karamihan naman ng mga kasong ganito dahil lang sa miscommunication eh. Hindi lang nagkakaintindihan. So, pero, most of them, 80% of them could be solved by just talking. Pero sir, kailangan din natin aminin na minsan nagkakamali rin yung mga doktor. Meron talaga na lipat ng maling blood type or whatever, naputol yung maling Even the PMA, the Philippine Medical Association, hindi tinotolerate yan. In fact, ang records ng Philippine Medical Association, meron na kami mga nasususpending doktor dahil may complaint na talagang proven na hindi tama yung ginawa. Meron so kasi pwede sila mag-complain sa Medical Society, sa Philippine Medical Association, pwede sila mag-complain sa Professional Regulation Commission. So maraming other avenues eh. Kaya dapat sigurado mga pasyente natin, magpapacheck sila doon sa mga tunay na doktor, na kaya mga tama yan. Espesyalista, tama? Tama yan. Kaya nga merong mga yung tinatawag na safe and competent doctors eh. Kung espesyalista, dapat merong mga certification na properly trained sila, fellow sila ng ganitong society, kasi yun lang ang document na magsasabi na talagang competent sila. Tsaka isang problem pa sa malpractice bill, yung insurance magkakaroon ng malpractice insurance. Every doctor has to pay 50 to 80,000 a year, di ba? Well, thankful tayo, hindi natuloy yung bill na yun. Yes, sir. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Doktor na ang tingin ko ang pinakaugat kasi talaga nito yung communication tama yon, dahil tingin ko kung titsuriin mo yung mga kaso na lumalabas na itong doktor na to ganito ginawa, itong doktor na to ganito, ang nakikita mo ang problema na talaga hindi nag-uusap at hindi na ipaliwanag lang ng sapat ng doktor sa pasyente kung ano yung mga konsiderasyon niya at bakit ganito ang nangyari.
kung ito lang ay magkakaroon ng magandang pag-uusap ang dalawa, tingin ko karamihan o majority mariresolve eh. Matititiras ko yung talagang merong gross, may negligence talaga, no? Pero communication to. Kaya nga lagi natin sabi niya sa ating mga estudyante, sa medisina, sa mga future doctors natin, kailangan ipaliliwanag natin na ginagawa natin sa ating mga pasyente. Kasi karapatan din naman talaga nila yon na malaman kung anong balak natin gawin sa kanila. And bilang mga pasyente, magtanong din tayo sa ating doktor para maliwanagan natin. I have a question. Paano naman yung mga doctors na mahal sumingil? Bira lang naman to, no? Pero paano yung mga over sumingil? Meron bang magagawa doon? Alam mo kasi yung singil, mahirap sabihin kasi kung mahal o hindi. Oo. Ang talaga nakaka-evaluate lang yan. Kasi ang alam mo, ang singil, based yan sa level of difficulty mo, yung in-exert mo effort, yung stress mo, yung difficulty ng sakit. Maraming factors yan eh. Pero halimbawa sa Philippine College of Surgeons, sa surgery, no, we can talk for the Philippine College of Surgeons, meron kami tinatawag na RVS, o Relative Value Scale. Itong RVS neto, bawat operasyon nilagyan namin ng level of difficulty. May points yan. At may corresponding value. Kaya halimbawa, for appendectomy, merong standard charge. Pero pwedeng sumingil ang doktor na masigit doon. Kung depende sa level ng difficulty, depende sa paying capacity ng pasyente. Tayo, alam mo naman tayo mga doktor, pag sumingil tayo, tinitignan natin yung capacity ng pasyente. Kung mahirap ang pasyente, pwede nga tayo maglibre, pwede tayo hindi sumingil kung talagang truly indigent. Actually, maraming mga patients natin, di ba? Umuwi Marami na lang walang tayong bayad. hindi Okay lang naman eh. Hindi Pag naman... hindi nakabayad sa atin, hindi naman tinatanggap ng BIR na kung natin yun, na deductible, yung mga hindi nakakasingil sa atin eh. Pero ginagawa natin yun dahil gusto natin mag-servisyo. Pero bakit, Doc, yung ibang hospital, kasi yung ibang nakutitan ko nung clerk ako, pinag-i-stay nila yung pasyente doon ng matagal. Pag hindi nakakabayad. Hindi nakakabayad. Bawal naman yun. That's bawal, Meron Kiko. kasing- Bawal naman yung Kiko. Hindi naman yan. Merong law dyan eh. It's illegal to detain patient eh. Once na ang pasyente ay dischargeable na at meron ng may go home orders yan, hindi mo na madidetain niya. Merong mga bill dyan eh na magpaparusa sa isang hospital na magdidetain ng pasyente. Saka itong mahal mas maningil na ito, isipin natin na problema rin ito, no? Na alam naman natin na nangyayari yan, but isipin din natin na hindi naman ito problema ng propesyon ng medisina. Kahit naman sa ang propesyon eh, meron din mataas sumingin ng mga inhinyero, mga lawyer, no? Hindi, wag natin isipin na ito yung problema ng medisina, pero ganun pa man, sa medisina, lagi nga namin sinasabi is, kailangan talaga may komunikasyon ang pasyente at ang doktor. Ang doktor may puso yan eh. Tao rin yan. Makikinig yan. Habang sabihin ng pasyente, pasensya na ho kayo, Dok. Wala ho kaming makakaya, hindi namin makakaya yung hinihingi nyo. Karaniwan naman sa mga doktor, hindi naman magpipilit eh. Sabihin nila, di ho bale. Katulad nga sa amin nga, minsan nga, wala naman bayad pag gano'n. Okay lang yon. Kasi, alam mo kay sir, laging libre pwede. Kasi ang importante dyan, nakatulong ka eh. At alam mo naman kasi, pa nakatulong ka sa isang tao, gumaling siya, word of mouth na rin yan eh. Magkakaroon ka rin ng pasyente. Yun na lang kapalit doon. Maraming pasyente na mura lang ang singil. So, tingin ko, pag-uusap pa rin yan. At saka sir, di po ba yung pasyente, bago naman sila mag-check up sa clinic, pwede naman nilang itanong sa secretary magkano ba ang singil sa konsulta. At pag sa doktor na, magkano bang sisingilin nyo sa operasyon? Di pag hindi kaya, sabihin na lang na charity na lang sila. Wala, dagdag ko lang, pagdating sa singilan. Tulad, for example, ang Philippine College of Surgeons. Ang Philippine College of Surgeons, mayroong memorandum of agreement yan with the Armed Forces, AFP, PNP, lahat ng under the mga PNP, even yung mga firemen, no? May memorandum of agreement, even sa members ng KBP, na if any of them are injured in the line of duty, pwede silang kumuha ng serbisyo ng fellow ng Philippine College of Surgeons and they would not be charged if they stay in the ward. Pag nag-stay sila ng private or ibig sabihin, may capacity sila to pay. But if they stay in the regular ward, may memorandum of agreement that they would not be charged professional fees. So, talagang on our side, we're trying to do our best also to serve. Hindi na naman puro pera. Kaya nga maganda may ganitong forum na